3 linggo akong bingi. Pag-uwi ko, ang narinig ko sa sarili kong anak, si Jessa. Tinawag niya akong matandang pasanin. Ang hiya, ang sakit na naramdaman ko, parang sinaksak ako, walang utang na loob. Ako ang nagbigay ng lahat, paaralan, kasal, ang savings ko. Pero para sa kanila, isa lang akong background noise. Wala silang pakialam. Pero may lihim akong taglay. Bumalik ang pandinig ko. Ang bingi na akala nila ay pawn lang na ipapadala sa Sunset Manor. Siya ang magiging trump card nila. Hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa dangal ko bilang ama. Itatama ko ang mali. Hinding-hindi ako mananahimik. Kung naramdaman mo na ang ganitong betrayal, i-like at i-share mo ito. At kwentuhan mo ako, saan ka nanonood. At ang narinig ko pag uwi ko mula sa ospital ay nagpamukha sa akin na sana'y bingi pa rin ako. Pero nagbigay din ito sa akin ng perpektong pagkakataon para gumanti. Ang tuloy-tuloy na tunog ng heart monitor ay tumama sa akin na parang isang musika. Pagkatapos ng 3 linggo ng lubos na katahimikan, ang simpleng pulso ng elektronikong iyon ay mas maganda pa sa anumang tugtuging sinayaw namin ni Lydia. Idiniin ko ang palad ko sa aking dibdib. Ramdam ko ang tibok ng sarili kong puso na kasabay ng ritmo ng makina. G. Tomas, naririnig mo na ba ako? Malinaw na dumating ang boses ni Dr. Santos. Hindi humuhuni, hindi malayo, perpekto. Tumango ako, takot na baka ang pagsasalita ay sirain ang pambihirang himala na ito. Ang headphone para sa hearing test ay nakadiin pa rin sa aking tainga at bawat tono, bawat bulong, bawat hininga ay malinaw na naitala. Nanginig ang aking mga kamay nang hinubad ko ang mga iyon. Nagbalik ang lahat, bulong ko. Pagkatapos ay mas malakas, humahanga sa tunog ng sarili kong boses. Lahat, ngumiti si Dr. Santos habang nagsusulat sa kanyang tablet. Ang tunog ng stylus na nagagasgas sa screen ay isa pang tunog na nakalimutan kong umiiral. Ang pamamaga ay tuluyang humupa. Ang iyong pandinig ay sumasailalim na ngayon sa normal na antas sa lahat ng frequencies. 3 linggo na ang nakalipas. Ninakaw ng aksidente sa lugar ng konstruksyon ang mundo ng aking tunog. Hindi ako tinamaan ng bumagsak na beam, ngunit ang malfunction ng pneumatic drill sa tabi ng aking tainga ay lumikha ng isang uri ng pansamantalang pinsala. Lubos na pagkabingi, sabi nila, baka permanente. Ngunit narito ako, nakikinig sa symphony ng ospital. Ang dings ng elevator, mga yapak sa koridor, malalayong usapan, ang huni ng automatikong pinto. Tiyak na magugulat si Jessa. Sobrang inalagaan niya ako, lumipat pa siya sa bahay para tumulong habang ako ay nagpapagaling. Uminit ang puso ko sa pag-iisip tungkol sa magiging reaksyon niya. Kailangan kong tawagan ang aking anak, sabi ko. Inaabot ang aking telepono. Tiyakin muna nating makumpleto ang proseso ng paglabas, sabi ni Dr. Santos. Gusto naming siguraduhin na ang lahat ay naidokumento ng maayos. Pumirma ako sa mga papeles nang nanginginig ang mga kamay, halos hindi binabasa ang mga salita. Ang pluma ay nagagasgas sa papel. Isa pang nakalimutang tunog. Ipinaliwanag ni Patrick, ang nurse, ang tungkol sa mga follow-up appointment ko, pero kalahati lang ang nakikinig ko. Patuloy akong nag-iisip tungkol sa mukha ni Jessa kapag pumasok ako sa pinto at tinawag ang pangalan niya. Huwag kang magpagod sa unang ilang araw, sabi ni Patrick. Ang iyong utak ay nangangailangan ng oras upang muling makapag-adjust sa pagproseso ng lahat ng mga tunog na ito. Nagpasalamat ako sa kanilang dalawa at naglakad patungo sa elevator. Umaalingaw-ngaw ang aking mga yapak sa pasilyo. Bawat tunog ay parang isang regalo na binubuksan. Bumukas ang mga pinto ng elevator na may mahinang chime at pumasok ako. Pinindot ang button para sa paradahan. Maging ang maliit na click na iyon ay tila napakalalim. Ang Honda Civic ko ay naghihintay sa parehong lugar kung saan ako ibinaba ni Jess sa 3 linggo na ang nakalipas. Noon, takot na takot ako dahil sa posibilidad ng permanenteng pagkabingi. Ngayon nang i-start ko ang makina, halos matawa ako sa pamilyar na ugong.
Automatikong umandar ang radyo. Isang istasyon ng classic rock na gustong-gusto ni Lydia. May dahilan ng lahat ng nangyayari, sabi ko ng malakas. Inuulit ang isang bagay na madalas sabihin sa akin ni Lydia noong may mga mahihirap na sandali. Ang aking boses ay kakaiba sa loob ng kotse, ngunit kamangha-manghang malinaw. Ang 15 minutong biyahe pa uwi ay lumipas na parang isang malabong ulap ng mga natuklasang tunog. Ang trapiko ay umuugong sa paligid ko. Ang iba pang mga makina ay umaalingaw-ngaw, mga brake na humuhuni, mga busina na umaalingaw-ngaw sa malayo. Nakalimutan ko kung gaano kaingay ang mundo, kung gaano ito kabuhay. Ang aming subdivision ay mukhang katulad ng dati, malilinis na mga bahay subdivision na may maingat na inalaga ang mga damuhan at daanan. Si Aling Nena ay naghahalaman sa tabi, ang kanyang reke ay nagagasgas sa semento. 2 bahay pababa, may mga bata na naglalaro sa kanilang likod bahay. Ang kanilang tawanan ay dinadala ng simoy ng Marso. Isang aso ang tumahol sa kung saan at isa pa ang sumagot mula sa kabilang kalye. Pumasok ako sa aming driveway at umupo sandali. Tinitingnan ang 2 palapag na bahay na binili namin ni Lydia 30 taon na ang nakalipas. Ang kotse ni Jessa ay nakaparada sa tabi ng daanan. Dapat nasa loob siya, marahil ay naghahanda ng hapunan o nanonood ng kanyang mga palabas sa hapon. Nag-alinlangan ang aking kamay sa door handle. Dapat ba akong sumigaw pagkapasok ko o dapat ko siyang sorpresahin? Baka hanapin siya sa kusina at magsimula na lang magsalita ng normal, panoorin ang mukha niya na magbago sa tuwa at pagkamangha. Nagpa siya ako sa sorpresa. Habang umaakyat ako sa mga steps sa harap, may narinig akong mga boses mula sa loob. Si Jessa at Crisanto ay nag-uusap. Ang tunog ay mula sa kusina. Perpekto. Masusorpresa ko silang dalawa. Isinuot ko ang aking susi sa lock ng tahimik hanggat maaari at dahan-dahang binuksan ang pinto sa harap. Mas naging malinaw ang mga boses nang pumasok ako sa pasilyo. Diyos ko, ang matandang pasanin na. Yan ay bumalik na naman sa bahay. Ang boses ni Jessa ay tumagos mula sa kusina, matalim sa iritasyon. Nanigas ako, ang aking mga kamay ay nasa doorknob pa rin. Ang mga salita ay tumama sa akin ng mas matindi kaysa sa bumagsak na beam. Pasanin. Ang boses ni Crisanto ay sumunod, equally malinaw. Sa tingin ko, nakatulong naman ang pera sa insurance para sa mga medical bill niya. Pero sana nga, mas malaki pa ang naibigay. Biglang nanghina ang aking mga binti. Idiniin ko ang likod ko sa pader ng pasilyo, halos hindi humihinga. Ito ay dapat na isang uri ng pagkakamali. Baka mali ang narinig ko. Nagbabalik pa lang naman ang pandinig ko. Ngunit ang mga sumunod na salita ni Jessa ay pumatid sa anumang pag-asa ng misunderstanding. Gusto ko na lang matapos itong lahat, 3 linggo ng pagkukunwari na nagmamalasakit sa bawat pangangailangan niya. Pagod na ako. Umikot ang mundo sa paligid ko. Ito ang mga salita ng aking anak, ang boses ng aking anak, na nagsasalita tungkol sa akin na para akong isang ayaw na obligasyon. Ang anak na sinuportahan ko sa kolehiyo, tinulungan ko sa kanyang diborsyo, at tinanggap ko sa aking bahay tuwing kailangan niya ng tulong. Nanatili akong ganap na tahimik sa pasilyo na yon, nakikinig sa 2 taong pinakamamahal ko sa mundo. Habang nare-realize kong wala silang ideya na naririnig ko ang bawat salitang sinasabi nila. Ang dibdib ko ay parang may umabot sa loob at binaluktot ang lahat. Ang pasilyo ay tila lumalawak at umaatras sa bawat tibok ng puso ko habang umalingaw-ngaw sa isip ko ang mga salita ni Jessa. Na matandang pasanin, 3 linggo ng paniniwala na naroon siya dahil mahal niya ako, dahil gusto niyang tulungan ang kanyang ama sa pinakamalaking krisis ng aking buhay. Napakabobo ko. Ang aking mga binti ay nagbanta na bibigay, ngunit pinilit ko ang sarili kong manatiling nakatayo, nakadiin sa pader. Kailangan kong makarinig pa. Kailangan kong maunawaan ng eksakto kung ano ang kinakaharap ko bago ako gumawa ng anumang desisyon. Maingat akong gumalaw sa pasilyo. Inilagay ang sarili ko malapit sa pintuan ng kusina. Nagpatuloy ang kanilang usapan
At bawat salita ay parang isa pang pako sa kabaong ng aking tiwala. Maganda ang mga review ng Sunset Manor, sabi ni Jessa. At hindi rin masyadong mahal. Ang pera mula sa insurance settlement ay dapat sumaklaw sa paunang deposit. Tumawa si Crisanto, isang tunog na minsan ay tila pala kaibigan. Kapag wala na siya dito, maaari na nating simulan ang pag-renovate ng lugar na ito. Bagong kusina, baka sirain natin ang pader sa pagitan ng dining room at living room. Sinabi ng realtor na maaari itong magdagdag ng 2,000 sa halaga, dagdag ni Jessa. Baka higit pa. Depende sa gagawin natin sa master bathroom. Pinaplano nila ang aking buhay na parang patay na ako. Pinag-uusapan ang aking bahay na parang kanila na. Napahawak ako sa pader ng mahigpit. Nangingitim ang mga buko ng aking kamay. Nakikipaglaban upang manatiling tahimik ang aking paghinga. Pero hindi pa sila tapos. Sa tingin mo, may hinala siya? Tanong ni Crisanto. Nababaliw ka ba? Wala siyang naririnig. Ang kawawang matanda ay nakaupo lang, tumatango at nakangiti habang sinusulatan ko siya ng mga note. Nakakaawa sa totoo lang. Ang paghamak sa kanyang boses ng sarili kong anak, ay nagpabaliktad sa aking sikmura. Naisip ko ang lahat ng mga note na isinulat niya sa nakalipas na 3 linggo. Ang lahat ng mga exaggerated na ngiti at banayad na topic sa aking balikat. Performance. Lahat ng iyon. Kailangan kong subukan ito. Kailangan kong makita kung gaano kagaling talaga ang kanilang pag-arte. Huminga ako ng malalim, tinuruan ko ang sarili ko ng tahimik. Magkunwari kang naguguluhan. Magkunwari kang nagpapasalamat. Panoorin mo ang kanilang mga mukha at tingnan mo kung gaano sila kagaling magsinungaling sa isang taong akala nila ay hindi sila mahuhuli. Naglakad ako papasok sa kusina, sinigurado kong mas mabigat ng kaunti ang aking mga yapak kaysa sa dati na parang isang taong hindi sigurado sa kanyang balanse. Nakaupo sina Jessa at Crisanto sa mesa ng kusina at ang kanilang pagbabago ay agaran at kumpleto. Papa! Tumalon si Jessa. Ang kanyang mukha ay agad na nabalutan ng tila tunay na pag-aalala. Nagmamadali siyang lumapit at hinawakan ng dahan-dahan ang aking braso. Kumusta ang pakiramdam mo? Mukha kang pagod. Ang parehong boses na tumawag sa akin na pasanin 60 seconds na ang nakalipas ay naguukol na ngayon ng peking tamis. Hinayaan kong sumandal ako sa kanyang touch, ginagampanan ng papel ng nagpapasalamat, naguguluhang ama. Nagtaas ng boses nang hindi kinakailangan si Crisanto sa paraan ng mga tao kapag iniisip nila na hindi nakakarinig ng maayos ang isang tao. Hala Tomas, kumusta ang appointment? Tumango ako at nagkibit balikat pagkatapos ay itinuro ang aking mga tainga na may nagtatanong na ekspresyon. Agad na kinuha ni Jessa ang notepad mula sa counter. Naging magaling na siya sa routine na ito sa nakalipas na 3 linggo. Isinulat niya. Sabi ni doktor baka bumalik na ang pandinig. Napakagandang balita niyan. Binasa ko ang note. Hinayaan ang pag-asa na bumalot sa aking ekspresyon. Sa loob, itinala ko ang bawat detalye ng kanyang performance. Ang paraan ng paglaki ng kanyang mga mata upang magmukhang excited. Ang paraan ng pagpisil niya sa aking balikat na parang nakikibahagi siya sa aking kaligayahan. Ang paraan ng masigasig na pagtango ni Crisanto sa tabi niya na parang nagmamalasakit siya sa anumang bagay maliban kung kailan ako mawawala sa kanyang daan. Lumapit si Crisanto at isinulat ang kanyang sariling note. Baka kailangan nating magsimulang maghanap ng mga care option kapag mas malakas na ang pakiramdam mo. Pansamantala lang hanggang sa ganap kang gumaling. Mabilis na idinagdag ni Jessa, isinulat sa ilalim ng kanyang mga salita. Para lang may tulong ka sa mga gamot at physical therapy. Walang permanente. Masigasig akong tumango na parang ito ay napakagandang balita. Sa loob, napansin ko kung gaano kabilis silang lumipat mula sa pagtalakay sa nursing homes para sa aking kaginhawahan patungo sa paglalahad nito bilang pansamantalang pangangalagang medikal. Pinag-isipan nila ito. Sa susunod na ilang minuto, perpekto kong ginampanan ang aking papel. Itinuro ko ang mga bagay at nagmukhang naguguluhan kapag sumasagot sila ng verbally.
Tumango ako nang nagpapasalamat nang isinulat ni Jessa ang mga tanong tungkol sa kung gutom ba ako o may kailangan. Nagawa ko pang magbigay ng tila pagod, ngunit kontentong ngiti nang tinapik ni Crisanto ang aking likod at isinulat, "Napakasaya naming maayos ka." Bawat gesture ay parang paglunok ng lason, ngunit pinilit kong panatilihin ang performance. Kailangan kong malaman pa. Kailangan kong maunawaan ng eksakto kung ano ang kanilang plano at kung gaano katagal ako bago nila subukan itong ipatupad. Sa wakas, itinuro ko ang itaas at isinulat ang sarili kong note. Pagod, magpapahinga. Niyakap ako ni Jessa. Talagang niyakap niya ako at nagsalita ng malakas. "Siyempre, Papa. Magpahinga ka hanggat kailangan mo." Dahan-dahan akong naglakad patungo sa hagdan. Ramdam ko ang kanilang mga mata sa aking likuran. Bago ako umabot sa unang baitang, narinig ko ang boses ni Crisanto. Mas tahimik na ngayon, ngunit perpektong malinaw sa aking nagbalik na pandinig. Naniwala siya ng lubusan. Inakyat ko ang mga hagdan na iyon ng deliberate sa bawat baitang. Ang aking kamay ay nakahawak sa banister upang hindi manginig. Nang makarating ako sa aking silid-tulugan, tahimik kong isinara ang pinto at umupo sa gilid ng kama na pinagsaluhan namin ni Lydia sa loob ng 30 taon. Iba na ang pakiramdam ng bahay ngayon. Ang mga pader na laging nangangahulugang kaligtasan at pamilya ay tila isang bitag na ngayon. Ang anak na pinalaki at minahal ko ay naging isang estranghero. Suot ang mukha ni Jessa at tila wala akong iba kundi isang obstacle sa pagitan niya at ng aking pera. Tinitigan ko ang nakakwadradong larawan sa aking nightstand. Si Jessa sa kanyang college graduation. Ang kanyang braso ay nakaakbay sa akin. Pareho kaming nakangiti sa kamera. Wala na ang babaeng iyon kung totoo man siyang umiral. Ngunit malayo ako sa kawalan ng magawa. Inakala nila na nakikipag-ugnayan sila sa isang naguguluhan. Bingi na matanda na magpapasalamat na tatanggapin ang anumang scrap ng pangangalaga na ibabato nila sa kanya. Wala silang ideya kung ano ang ginising nila. Ang singsing ng kasal ni Lydia ay nakaupo pa rin sa maliit na dish sa aking nightstand. Kinuha ko ito nang nanginginig ang mga daliri. Inaalala kung paano niya ito ginagawang paikutin kapag siya ay nag-iisip. Alam sana niya kung ano ang gagawin tungkol kay Jessa. Palagi siyang mas maalam sa tao kaysa sa akin. Mula sa ibaba, naririnig ko ang kanilang mga boses na nagpapatuloy sa kusina. Inakala nila na mayroon silang lahat ng oras sa mundo para planuhin ang aking kinabukasan. Ibinaba ko ang singsing ni Lydia at maingat na gumalaw patungo sa pintuan ng aking silid-tulugan. Ang lumang bahay ay may mahusay na acoustics. Tumulong ako sa pagdisenyo ng ilang renovation mismo 20 taon na ang nakalipas. Ang heating vent malapit sa hagdan ay nagdadala ng tunog mula sa kusina ng napakaganda. At kung ipoposisyon ko ang sarili ko ng tama sa pasilyo, maririnig ko ang lahat. Sinubukan ko ang bawat baitang, inaalala kung aling mga floorboard ang umiingit. Ang ikatlong baitang ay umuugong sa kaliwang bahagi nito, ngunit ang kanang edge ay nanatiling tahimik. Kaalaman mula sa mga dekada ng pamumuhay dito na naglilingkod na ngayon sa isang layunin na hindi ko kailanman naisip. Ang Sunset Manor ay 75,000 buwan-buwan, sabi ni Crisanto nang makarating ako sa posisyon. Pero sasakupin ng Medicare ang karamihan kung makakakuha tayo ng tamang mga medical evaluation. Ang boses ni Jessa ay dumaan ng malinaw sa vent. Sabi ng realtor, makakakuha tayo ng hindi bababa sa 12,000 para sa lugar na ito. Pagkatapos bayaran ng mortgage, aabutin tayo ng 7,000 para sa down payment sa bahay sa Tagaytay. Ang aking bahay, ang tahanan na itinayo namin ni Lydia ang aming buhay, kung saan pinalaki namin ang aming mga anak, kung saan siya huminga ng huling beses. Pinag-uusapan nila ito na parang isang kalakal. Ano ang timeline? Tanong ni Crisanto. 2 buwan. Baka mas maaga pa. Kailangan muna nating magtatag ng isang pattern ng kawalang kakayahan. Idokumento ang mga insidente, mga issue sa memorya. Si Dr. Mendoza ay may utang sa akin dahil tinulungan ko siyang bilhin ang Camaro na iyon. Kaya niyang isulat ang anumang evaluation na kailangan namin. Napahawak ako sa banister ng mahigpit. Nangingitim ang aking mga buko.
Hindi lang nila plinano na iwanan ako. Plinano nilang gumawa ng ebidensya ng pagbaba ng isip. Ang sarili kong anak ay nagpaplano na sirain ang aking reputasyon at kalayaan. Mga yapak ang gumalaw sa sahig ng kusina at lumapit ang boses ni Jessa. Dapat ko siyang tingnan, tiyakin na hindi siya naghihinala. Mabilis akong bumalik ng tahimik sa aking silid tulugan, ipinosisyon ang sarili ko na parang natutulog ako. Natuto akong kontrolin ang aking paghinga sa mahabang gabi na iyon habang binabantayan si Lydia. Umakyat ang mga yapak ni Jessa sa hagdan, iniiwasan ang mainggit na ikatlong baitang napansin ko. Papa, nagsalita siya ng malakas. Nagdala ako sa iyo ng tsaa. Dahan-dahan kong binuksan ang aking mga mata. Kumurap na parang nalilito. Si Jessa ay nakatayo sa pintuan ng aking silid. May hawak na umuusok na mug. Ang kanyang mukha ay inayos sa mapagmahal na pag-aalala na nagpabaliktad sa aking sikmura. Inilagay niya ang mug sa aking nightstand sa tabi mismo ng dish ng singsing ni Lydia. Ang symbolism ay hindi nawala sa akin. Ang alaala ng aking asawa ay pinalitan ng panlilinlang ng aking anak. Mukha kang pagod kanina, sabi ni Jessa. Nagsasalita ng dahan-dahan. Ayos ba ang pakiramdam mo? Tumango ako at inabot ang notepad. Isinulat ko. Salamat, ang bait mo talaga sa akin. Ang mga salita ay tila lason, ngunit ang ngiti ni Jessa ay lumiwanag. Tinapik niya ang aking balikat na tila pagmamahal sa sinumang hindi makakita ng calculation sa kanyang mga mata. Magpahinga ka hanggat kailangan mo, Papa. Kami ni Crisanto ang bahala sa lahat. Pagkatapos siyang umalis, nakahiga ako ng tahimik, nakikinig sa pag-atras ng kanyang mga yapak. Pagkatapos ay narinig ko ulit ang boses niya, nag-uulat kay Crisanto. Wala siyang ideya tulad ng plinano natin. Iniinom ang tsaa niya na parang isang mabait na may sakit. Tumawa si Crisanto. Perpekto. Baka pabilisin na natin ang timeline. Bakit maghihintay pa ng 2 buwan? Maaaring gawin ni Dr. Mendoza ang evaluation sa susunod na linggo. Sasabihin nating nagkakaroon ng episode si Papa, naliligaw, naguguluhan, nakakalimutan kumain, iniiwan ang kalan na bukas. Karaniwang mga bagay na may demensya. Tumigil si Jessa at nalaman kong pinipigilan ko ang hininga ko. Maaaring gumana iyan kung idodokumento natin ang ilang insidente sa susunod na 2 linggo. Eksakto. Sa pagtatapos ng buwan, maaari na siyang mailagay at magtingin na tayo ng mga listahan ng bahay. Tinitigan ko ang kisame, ang isip ko ay tumatakbo. Hindi lang nila ako pinagtataksilan. Plinano nilang burahin ako. Alisin ang aking kalayaan, ang aking dignidad, ang aking tahanan, ang lahat ng nagpahalaga sa buhay. Ngunit nagawa nila ang isang mahalagang pagkakamali. Inakala nila na nakikipag-ugnayan sila sa isang walang magawa, bingi na matanda na tatanggapin ang anumang kapalaran na pinili nila. Wala silang ideya na ang bawat salitang binibigkas nila ay nagtatayo ng kaso ko laban sa kanila. Inabot ko ang aking wallet at kinuha ang isang business card na itinago ko doon sa loob ng 3 taon. Roberto Reyes, attorney at law. Siya ang humawak sa estate ni Lydia at hinihikayat ako na i-update ang sarili kong testamento. Bukas, tatawagan ko si Bert. Ngayon, makikinig ako sa bawat salitang sasabihin nila. Gusto nilang maglaro ng mga laro sa buhay ng isang matanda. Ipapakita ko sa kanila kung gaano ito kadelikado. Ang business card ay naramdaman kong mahalaga sa pagitan ng aking mga daliri habang naglalakad ako sa aking study. Ang silid kung saan pinamahalaan ko ang aming family finances sa loob ng 30 taon. Ang numero ni Roberto Reyes ay nakalimbag sa asul na conservative na tinta, tumutugma sa folder kung saan itinago ko ang mga mahalagang dokumento. Binuksan ko ang filing cabinet at nagsimulang maghanap sa mga taon ng organized records, mga bank statement, tax returns, receipts, ang paper trail ng isang buhay na ginugol sa pagbibigay para sa iba. Ang natagpuan ko ay nagpahirap sa aking dibdib. Ang receipt ng kasal ni Jessa, $1,500,000. Naalala ko ang pagkuha ng bahagi ng aking retirement fund, nagtatrabaho ng overtime sa loob ng ilang buwan upang muling itayo ang nawala sa akin. Gawin mo itong perpekto, Papa, sabi niya.
Gusto ni Mama na maging maganda ang lahat. Mga student loan statement, buwan 200,000 sa mga bayad na ginawa ko pagkatapos ng kanyang graduation. Si Jessa ay umiiyak sa aking kusina, 20 taong gulang at takot. Papa, hindi ko matatapos ang school. Ang utang ay masyadong malaki. Isinulat ko ang mga check na iyon nang walang pag-aalinlangan. Apartment down payment, 700,000. Isa pang bahagi ng aking retirement. Isa pang sakripisyo na ginawa ng may kasiyahan dahil siya ang aking anak at kailangan niya ng tulong. Ngunit narito ang iba pa, ang mga medical bill ni Lydia mula sa mga huling buwan. 3,000 sa mga paggamot na hindi sinakop ng insurance. Mga bill na binayaran ko ng mag-isa habang si Jessa ay naghahanap ng mga dahilan upang manatiling malayo. Hindi ko kayang makita siya ng ganito, Papa. Ang mga numero ay lumabo habang nanginginig ang aking mga kamay. Higit sa 6,400,000 na ibinigay ng libre sa isang anak na ngayon ay tinatawag akong pasanin. Kinuha ko ang isang larawan mula sa college graduation ni Jessa. Nakatayo siya sa pagitan namin ni Lydia, nakaakbay sa aming balikat. Ang ngiti ay nagliliwanag. Hindi ko magagawa ito kung wala ka, Papa, bulong niya. Hindi ko kailanman malilimutan kung gaano ka nagpakasakit. Ang alaala ay nag-trigger ng iba pa, bumabalik na parang tubig sa sirang dam. Si Jessa sa 19, humihikbi dahil sa utang sa student loan. Lahat ng iba ay may mga magulang na kayang tumulong sa kanila. Hindi iniisip ang mga extra shift na nagtatrabaho na ako, ang vacation na kinansela ko para maabot ang kanyang mga textbook. Si Jessa sa 25, nagpaplano ng kanyang kasal. Palagi kang may tahanan sa amin, Papa. Palagi. Iyan ay isang pangako. Tumango si Crisanto sa tabi niya. Ang kanyang thank you ay tila rehearsed. Kahit noon, si Jessa sa 32, hindi nakasama sa pagpaplano ng libing ni Lydia dahil may work event si Crisanto. Naintindihan mo, di ba? Ito ay isang malaking pagkakataon para sa promotion. Gusto ni Mama na umalis siya. Nakatayo ng mag-isa sa opisina ng funeral director habang ang aking anak ay nagtatrabaho 2 state ang layo. At si Lydia sa mga huling linggo, tinatanong ang tanong na nagpabiyak sa aking puso. Nasaan si Jessa ngayon? Ako ay nagsisinungaling ng may kasanayan. Dadating siya bukas, Sinta. Busy lang siya. Tumango si Lydia. Tinatanggap ang kasinungalingan dahil gusto niyang maniwala na nagmamalasakit ang kanyang anak. Ang pattern ay malinaw na ngayon. Si Jessa ay kumukuha, laging kumukuha, habang nag-aalok ng mga pangako bilang currency para sa mga pangangailangan sa hinaharap. At ako ay nagpapaubaya sa bawat kahilingan dahil ipinagkamali ko ang pagiging generosity sa pag-ibig. Binuksan ko ang aking kasalukuyang bank statement at inihambing ito sa mga gastos sa nursing home na pinag-usapan nila. Ang Sunset Manor sa 75,000 buwan-buwan ay uubusin ang aking savings sa loob ng wala pang 4 na taon. Ngunit hindi iyon ang kanilang pag-aalala. Gusto nila ng pera ng bahay ng upfront para sa kanilang bagong buhay sa Tagaytay. Kailan huling tumawag si Jessa para lang makipag-usap? Kailan siya nagtanong tungkol sa araw ko, sa aking kalusugan, sa aking kalungkutan? Ang bawat pag-uusap sa nakalipas na 5 taon ay nagtatapos sa isang kahilingan. Matutulungan ko ba sa bayad sa kotse ni Crisanto? Makakapag-loan ba ako sa kanila ng pera para sa bakasyon? Maaari ba akong mag-ambag sa kanilang anniversary cruise? Inakala kong naging mabuting ama ako. Inakala kong pinararangalan ko ang alaala ni Lydia sa pamamagitan ng pag-aalaga sa aming anak. Ngunit nakita ni Lydia ang katotohanan noon pa man. Sinubukan niya akong bigyan ng babala sa kanyang banayad na paraan. Lumilikha ka ng pagkaumaasa, Tomas, sabi niya pagkatapos kong bayaran ang ikatlong car repair ni Jessa sa loob ng 6 na buwan. Kailangan niyang matutunan kung paano lutasin ang sarili niyang mga problema. Anak namin siya. Nagtalo ako. Tumutulong tayo sa pamilya. May pagkakaiba sa pagitan ng pagtulong at pagpapaubaya, sagot ni Lydia. At may pagkakaiba sa pagitan ng pagpapasalamat at karapatan. Ngayon, napapalibutan ang ebidensya ng aking maling pagiging generosity. Naiintindihan ko kung ano ang sinubukan sabihin sa akin ng aking asawa. Hindi natuto si Jessa na pahalagahan ang aking tulong.
natuto siyang umasa dito. At nang ako ang naging nangangailangan ng pangangalaga, nakita niya lang ang isang pasanin na humaharang sa kanyang access sa kung ano ang palagi niyang itinuturing na nararapat sa kanya. Tiningnan ko ang larawan ng isa pang beses, pagkatapos ay inilagay ito ng nakaharap pababa sa drawer. Ang babae sa larawang iyon, kung umiral man siya, ay wala na. Sa kanyang lugar ay isang babae na magpapalsipikan ng sakit sa isip upang nakawin ang aking kalayaan, na makikipagsabwatan sa isang doktor upang ideklara akong walang kakayahan, na magbebenta ng tahanan kung saan namatay ang kanyang ina upang punduhan ang sarili niyang mga pangarap. Pero hindi ako naguguluhan. Galit ako at tatawagan ko si Ati. Bert Reyes bukas ng umaga. Inabot ko ang aking address book, binuklat sa seksyon ng R kung saan isinulat ko ang home number ni Bert taon na ang nakalipas. Ang ilang mga pag-uusap ay hindi maaaring maghintay para sa mga oras ng negosyo. Tinuruan ako ni Jessa ng isang mahalagang aral tungkol sa katapatan ng pamilya. Ngayon, tuturuan ko siya ng isang aral tungkol sa mga kahihinatnan. Nagising ako kinaumagahan na hawak pa rin ang business card ni Attorney Bert Reyes sa aking kamay. Ang mga numero sa aking alarm clock ay 7:30 ng umaga at naririnig ko na si Jessa na gumagalaw sa kusina sa ibaba. Naghahanda ng tila niya ang kanyang pang-araw-araw na performance ng nagmamalasakit na anak. Mula sa bintana ng aking silid-tulugan, pinanood ko si Crisanto na naglo-load ng isang bagay sa kanilang kotse. Ang kanilang mga boses ay dumaan sa hangin ng umaga, isang bagay tungkol sa pamimili at errands. Perpekto. Kailangan ko silang wala para sa plinano ko. Naglakad ako pababa, gumagalaw ng may maingat, hindi tiyak na mga hakbang ng isang taong nag-a-adjust pa rin sa pagkawala ng pandinig. Tumunghay si Jessa mula sa kalan kung saan siya nagluluto ng scrambled eggs. Ang kanyang ngiti ay maliwanag at artificial. "Magandang umaga, Papa," tawag niya ng malakas. "Ginawa ko ang paborito mong almusal." Tumango ako nang nagpapasalamat at itinuro ang aking mga tainga na may nagtatanong na ekspresyon. Kinuha niya ang kanyang laging naroroon na notepad at isinulat, "Kami ni Crisanto ay mamimili ngayong umaga. Ayos ka lang ba mag-isa sa loob ng ilang oras?" Sumulat ako pabalik, "Oo, salamat sa pag-aalaga mo ng husto sa akin." Ang kasinungalingan ay mapait, ngunit ang nalulugod na ekspresyon ni Jessa ay nagsabi sa akin na naniwala siya ng lubusan. Hinalikan niya ang aking noo, isang gesture na minsan ay magpapainit sa aking puso at ngayon ay nagpapalamig sa aking balat. "Babalik kami bandang 3, sabi niya, nagsasalita ng dahan-dahan at malinaw. "May soup sa refrigerator kung nagugutom ka." Pagkatapos nilang umalis sa 10:45, naghintay ako ng eksaktong 15 na minuto bago inabot ang telepono. Ang ilang mga ugali mula sa aking mga araw sa engineering ay mahirap mamatay. Laging double-check ang iyong mga sukat. Laging i-verify ang iyong timeline. Laging may backup plan. Sumagot si Attorney Bert Reyes sa pangalawang ring. "Opisina ng Abogado Reyes." "Bert, si Thomas Brooks ito. Kailangan kong baguhin agad ang aking testamento." Nagkaroon ng pagtigil. "Tomas, akala ko may mga problema ka sa pandinig." "Komplikado. Maaari mo ba akong makita ngayon? Mahalaga." "Sige, siguro pwede kitang isingit bandang 11:30. Pero Tomas, sigurado ka ba?" "Wala akong mas sigurado pa sa buhay ko." Ang biyahe papunta sa downtown ng aming lungsod ay tumagal ng 12 minuto. Ang opisina ni Bert ay nakatayo sa isang lumang bahay sa West Alder Street, ang parehong gusali kung saan siya tumulong sa akin na i-navigate ang estate ni Lydia 5 taon na ang nakalipas. Si Jean Leader Patterson, ang kanyang sekretary, ay mukhang nagulat na makita akong naglalakad ng walang tulong. "G. Tomas, napakaganda na mas maganda na ang pakiramdam mo," sabi niya, nagsasalita sa normal na volume. "Mas maganda, salamat." Lumabas si Bert mula sa kanyang panloob na opisina, isang matangkad na lalaki na may kulay abo na templo na humahawak sa aking mga legal affair sa loob ng mahigit 1 dekada. Ang kanyang handshake ay matatag. Ang kanyang expression ay nag-aalala. "Tomas, kailangan kong magtanong. Nakakaranas ka ba ng anumang cognitive difficulties? Anumang pagkalito
o mga issue sa memorya. Tiningnan ko siya ng direkta sa mata. Bert, kailangan mong baguhin ang aking testamento upang ang lahat ay mapunta kay Miguel. Ang lahat. Ang bahay, ang savings, ang mga investment, lahat ng iyon. At si Jessa? Si Jessa ay makakakuha ng 50,000 para sa mga dahilan na kanyang mauunawaan. Bahagyang tumaas ang mga kilay ni Bert, ngunit matagal na siyang naging abogado upang malaman kung kailan hindi dapat magtanong. Ito ay medyo isang dramatikong pagbabago mula sa iyong kasalukuyang testamento. Talaga bang sigurado ka? Ihanda mo ang mga papeles. Pipirmahan ko ang mga iyon ngayon. Sa susunod na oras, nagtrabaho kami sa mga detalye. Ang bahay na may halaga na 12,000. Ang aking savings account na may 4,500,000. Ang aking investment portfolio na nagkakahalaga ng isa pang 2,500,000. Isang kabuuang estate na humigit kumulang 19,000. Ang lahat ng iyon ay nakatadhana na ngayon kay Miguel sa Cebu sa halip na sa anak na tumawag sa akin na pasanin. Kailangan ko ng mga saksi para sa pagpirma, sabi ni Bert. Sinusuri ang huling draft. Gamitin mo ang iyong mga tauhan. At Bert, gusto ko ng isang kopya na iuwi ko ngayon. Iyon ay hindi karaniwan, ngunit tiyak na magagawa. Bandang 1 to 15 ng hapon, ang bagong testamento ay nilagdaan, nasaksihan at na-file. Lumabas ako sa opisina ni Bert na may selyadong envelope na naglalaman ng isang kopya. Mas magaan ang pakiramdam ko kaysa sa nakalipas na mga linggo. Hindi dahil sa kinuha ko kay Jessa, kundi dahil sa ibinalik ko ang kontrol sa sarili kong buhay. Sa bahay, inilagay ko ang envelope ng prominently sa kitchen counter kung saan tiyak na makikita ito ni Jessa kapag bumalik siya mula sa pamimili. Pagkatapos ay inilagay ko ang sarili ko sa living room kasama ang newspaper, umupo sa aking recliner, kung saan maririnig ko ang lahat ng nangyari sa kusina. Bandang 2:45 ng hapon, narinig ko ang pamilyar na tunog ng kanilang kotse na huminto sa driveway. Ang boses ni Jessa ay dumaan sa pinto sa harap. Sana hindi niya sinubukan magluto habang wala tayo. Bumukas ang pinto sa harap. Sinundan ng kaluskos ng mga shopping bag at mga yapak na patungo sa kusina. Pagkatapos ay katahimikan. Pagkatapos ay isang matalim na paglanghap na maaaring makahiwa ng salamin. Ang envelope ay kumaluskos habang pinunit ito ni Jessa. Naririnig ko ang bawat tunog mula sa aking posisyon sa living room. Ang pagpunit ng papel, ang kaluskos ng mga dokumento. Pagkatapos ay lubos na katahimikan na tila lumawak magpakailanman. Crisanto. Ang kanyang boses ay halos bulong. Crisanto, pumasok ka dito ngayon. Mga yapak ang tumunog sa sahig ng kusina. Anong problema? Mukha kang nakakita ng... Tingnan mo ito. Mabilis na kumaluskos ang mga papeles. Binago ng matandang demonyong iyon ang kanyang testamento. Pinigilan ko ang aking hininga, sinisikap na makuha ang bawat salita habang pinapanatili ang aking posisyon ng pagtulog sa likod ng newspaper. Anong ibig mong sabihin na binago? Ang boses ni Crisanto ay matalim sa alarm. Binasa ng malakas ni Jessa, nanginginig ang boses sa galit. Kay Miguel Reyes, ang aking anak, iniiwan ko ang aking buong estate, kabilang ngunit hindi limitado sa aking tirahan sa 847 Maple Drive, lahat ng bank account, investment portfolio at personal na ari-arian. Hindi iyan legal. Kailan niya ginawa ito? May date ngayon. Ngayon, Crisanto, habang wala tayo, bumibili ng groceries na parang mabubuting caretaker, nasa downtown siya, pinipirmahan ang ating kinabukasan. Isang upuan ang nagasgas sa sahig, sinundan ng tunog ng isang taong naglalakad. Gaano kalaki ang pinag-uusapan natin? Ang bahay lang ay nagkakahalaga ng 12,000. Dagdag pa ang savings niya, ang mga investment niya. Ang boses ni Jessa ay basag. Nawalan lang tayo ng higit sa P19,000 sa aking kapatid na hindi bumibisita sa loob ng 2 taon. Dapat may paraan upang hamunin ito. Kawalang kakayahan sa isip, labis na impluwensya, isang bagay. Ang tawa ni Jessa ay mapait at matalim. Ay mayroon pa. Pakinggan mo ito, Crisanto.
Kay Jessa Reyes Miller, ang aking anak, iniiwan ko ang halaga ng 50,000 para sa mga dahilan na kanyang mauunawaan. Ang kusina ay naging tahimik maliban sa tunog ng mabibigat na paghinga. Para sa mga dahilan na kanyang mauunawaan, inulit ni Crisanto ng dahan-dahan. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, alam niya. Ang boses ni Jessa ay naging malamig, calculating. Kahit papaano, nalaman ng matandang sinili na iyon ang plinano natin. Imposible iyan. Wala siyang naririnig. Nag-uusap tayo sa harap niya sa loob ng ilang linggo. Kung gayon ipaliwanag mo ito. Panag. Ang mga papeles ay humampas sa counter. Ipaliwanag mo kung paano nagawa ng isang naguguluhan, bingi na matanda na pumunta sa opisina ng isang abogado at muling isulat ang kanyang buong testamento nang hindi natin alam. Pinilit ko ang sarili kong huminga ng dahan-dahan, pantay-pantay. Pinapanatili ang ritmo ng isang taong mapayapang natutulog. Bawat instinct ay sumisigaw sa akin ng ngumiti, tumawa, upang ibunyag ang magandang bitag na itinanim ko. Ngunit malayo pa matapos ang laro. Sige, sabi ni Crisanto, ang kanyang boses ay nagkaroon ng sapilitang kalmado. Pag-isipan natin ito ng logically. Baka hindi siya ganun out of it gaya ng inakala natin. Baka sinusubukan niya tayo. Sinisubukan tayo? Ang boses ni Jessa ay tumaas ng mapanganib. Sinisubukan tayo sa pamamagitan ng pagkukunwari na bingi habang pinaplano natin ang kanyang kinabukasan. Ang manipulative na anak ng hinaan mo ang boses mo. Nasa katabing silid lang siya. Wala akong pakialam kung marinig niya ako. Kung naglalaro siya, tapos na ang mga laro. Mga yapak ang gumalaw patungo sa living room. Isinara ko ang aking mga mata ng lubusan at hinayaan ang newspaper na bahagyang bumaba sa aking mga kamay. Ang larawan ng isang matandang lalaki na natutulog sa kanyang upuan. Papa. Ang boses ni Jessa ay kasuklam-suklam na matamis ulit, ngunit naririnig ko ang pilay sa ilalim. Papa, gising ka ba? Dahan-dahan akong kumilos. Kumukurap ng nalilito habang tumitingin sa kanya. Ang kanyang mukha ay namumula, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang gilid. Ay Jessa, nag-enjoy ba kayo sa pamimili? Tinitigan niya ako sa loob ng mahabang sandali, hinahanap ang aking mukha para sa anumang tanda ng panlilinlang. Papa, umalis ka ba ngayon? Habang wala kami? Ikiniling ko ang aking ulo, naghahanap ng tunay na naguguluhan. Umalis? Hindi, dito lang ako. Bakit ako aalis? Wala kang binisita? Tumawag? Hinawakan ko ang aking mga tainga na may malungkot ng ngiti. Sinta, hindi ako makakarinig ng maayos para sa mga tawag ngayon. Alam mo iyan. Ang panga ni Jessa ay humigpit, ngunit pinilit niya ang kanyang ekspresyon na bumalik sa mapagmalasakit na pag-aalala. Siyempre, nakalimutan ko. Patawad, Papa. Tumalikod siya at bumalik sa kusina at narinig ko ang kanyang urgent na bulong kay Crisanto. Maaaring siya ang pinakamahusay na aktor sa mundo o may missing tayo. Anong gusto mong gawin? Tawagan mo si Dr. Mendoza. Sabihin mo kailangan natin ang mga papeles na iyon bukas, hindi sa susunod na linggo. Kung naglalaro si Papa, ipapakita natin sa kanya kung paano nagtatapos ang larong ito. At kung talagang naguguluhan siya, kung ang bagay na ito sa testamento ay isang uri lang ng coincidence, ang tawa ni Jessa ay malamig na parang hangin ng taglamig. Kung gayon, hindi niya maaalala ang pagpirma dito, hindi ba? Kahit ano paman, sa Biyernes idedeklara siyang walang kakayahan at hahamunin namin ang testamentong ito bilang produkto ng isang may sakit na isip. Umupo ako sa aking upuan, bahagyang nanginginig ang newspaper sa aking mga kamay, at naramdaman ang isang ngiti na humila sa mga sulok ng aking bibig. Ang tunog ng pagtusok ni Jessa ng mga numero sa telepono ng kusina ay dumaan ng malinaw sa aking posisyon sa living room. May tinatawagan siya at mula sa paraan ng patuloy na paglilinis ng kanyang lalamunan at paglalakad, masasabi kong naghahanda siya para sa isang mahirap na pag-uusap. Miguel, salamat sa Diyos at sumagot ka. Ang kanyang boses ay mataas at pilay. Hindi maayos ang lahat. Lubusan nang nawawala sa isip si Papa. Bahagya akong kumilos sa aking upuan,
Iniaangal ang sarili ko upang marinig ang bawat salita habang pinapanatili ang aking posisyon ng pagtulog. Ito mismo ang hinihintay ko. Binago niya ang kanyang testamento, Miguel. Lahat ay mapupunta na sa iyo ngayon. Ang bahay, ang savings, lahat. Tinanggal niya ako ng lubusan, maliban sa ilang nakakainsultong token na 50,000. Naririnig ko ang boses ni Miguel nang mahina sa telepono na nagtatanong. Ngunit ang mga sagot ni Jessa ay nagsabi sa akin ng lahat ng kailangan kong malaman tungkol sa kanyang reaksyon. Kailan? Ngayon! Habang wala kami ni Crisanto, bumibili ng groceries na parang mabubuting caretaker, nasa downtown siya. Pinipirmahan ang aking kinabukasan. Ang boses ni Jessa ay basag sa tila tunay na luha. Isinakripisyo ko ang lahat para alagaan siya, Miguel. Lahat. Lumipat ako dito, tinalikuran ko ang sarili kong buhay at ito ang iginanti niya sa akin. Mahusay siya. Kailangan kong ibigay iyon sa kanya. Kung hindi ko narinig ang kanyang tunay na damdamin sa sarili kong mga tainga, baka naniwala ako sa performance mismo. Hindi na siya mentally competent, Miguel. Kailangan mong maunawaan na ang testamentong ito ay produkto ng isang may sakit na isip. Kailangan mong tanggihan ang mana. Dapat itong hatiin ng patas sa ating dalawa. Mas matagal siguro ang sagot ni Miguel sa pagkakataong ito dahil tumahimik si Jessa at nakita ko ang mukha niya na namumula sa pintuan ng kusina. Magagandang dahilan, sumabog siya sa wakas. Anong magagandang dahilan ang maaaring mayroon siya? Ako ang anak niya. Ako ang nag-aalaga sa kanya habang ikaw ay namumuhay ng komportable sa Cebu. Isa pang pagtigil at pagkatapos ay naging mapanganib na malamig ang kanyang boses. Paano ka naglakas loob na husgahan ako, Miguel? Bumibisita ka minsan sa isang taon kung mapalad tayo. Magpadala ng Christmas card at bigla, ikaw na ang expert sa kung ano ang kailangan ni Papa. Narinig ko ang telepono na humampas pababa, sinundan ng tunog ng galit na mga yapak ni Jessa. Perpektong timing. Kumilos ako sa aking upuan at tumingin sa paligid na may naguguluhang ekspresyon ng isang taong kagigising lang. Jessa, may kausap ka ba sa telepono? Akala ko may narinig akong mga boses. Umiikot siya, ang kanyang mukha ay namumula pa rin sa galit, ngunit agad na sinubukan na ayusin ang kanyang mga feature sa isang bagay na kahawig ng pag-aalala. Ay Papa, oo, kausap ko lang si Miguel. Kumukurap ako sa kanya, hinahawakan ang aking mga tainga na may naguguluhang ekspresyon. Miguel? Ang anak ko si Miguel? Ayos ba ang lahat? Mukha kang balisa. Papa, kailangan nating pag-usapan ang iyong testamento tungkol sa mga pagbabago na ginawa mo ngayon. Tinitigan ko siya ng blanko. Ang aking testamento? Hindi ko maintindihan. Anong mga pagbabago? Nakita ko ang pagkabigo na bumubuo sa likod ng kanyang mga mata habang napagtanto niya na kailangan niyang ipaliwanag ang lahat sa isang taong pinaniniwalaan niya na hindi makakarinig ng maayos at lalong naguguluhan. Wala na, Papa. Komplikado. Bakit hindi ka na lang magpahinga? Kung sigurado kang ayos ang lahat, sabi ko, tumayo ng dahan-dahan. Sa tingin ko, matutulog na lang ako. Ang lahat ng excitement na ito ay nagpaparamdam sa akin ng pagod. Naglakad ako pataas. Gumagalaw ng may maingat na mga hakbang ng isang matandang lalaki. Ngunit nang makarating ako sa aking silid tulugan at isinara ang pinto, gumalaw ako ng may layunin. Ang aking cellphone ay nasa nightstand drawer. Isang telepono na hindi alam ni Jessa na mayroon ako. Dinayal ko ang numero ni Miguel mula sa memorya. Hello, ang kanyang boses ay maingat. Miguel, si Papa ito. Nagkaroon ng mahabang pagtigil. Papa, si Jessa. Sabi niya may mga problema ka sa pandinig. Paano ka tumatawag sa akin? Anak, kailangan mong umupo. Ang sasabihin ko sa iyo ay magugulat ka. Ngunit kailangan mong panatilihin ang pag-uusap na ito sa pagitan natin. Maaari mo bang ipangako sa akin iyan? Siyempre, Papa. Anong nangyayari? Huminga ako ng malalim. Miguel, naririnig ko ang bawat salitang sinasabi mo ng perpekto. Nagbalik ang pandinig ko 3 araw na ang nakalipas, ganap na naibalik. Pero hindi ko sinabi kay Jessa dahil
Tumigil ako, alam kong mahirap para sa kanya na marinig ang susunod na bahagi. Dahil natuklasan ko kung ano talaga ang iniisip niya sa akin. Anong ibig mong sabihin? Tinawag niya akong matandang pasanin, Miguel. Narinig ko siya at si Crisanto na nagpaplano na ilagay ako sa isang nursing home para maibenta nila ang bahay na ito at bumili ng ari-arian sa Tagaytay gamit ang aking pera. Ang matalim na paglanghap ni Miguel ay naririnig kahit sa telepono. Papa, talagang sigurado ka ba tungkol dito? Anak, narinig ko ang bawat salita. Plinano nila ito sa loob ng ilang linggo, baka ilang buwan. Mayroon pa silang isang kaibigan na doktor na magpapalsipika ng mga medical evaluation upang ideklara akong walang kakayahan. Ang katahimikan ay lumawak ng napakatagal na naisip kong na-disconnect kami. Miguel, nandyan ka ba? Nandito ako, Papa. Pinoproseso ko lang ito. Ang tawag na ginawa ni Jessa, sinubukan niya akong tanggihan ng mana, hindi ba? Iyon eksakto ang ginagawa niya. Gusto niyang isipin mo na nawawalan ako ng isip upang kusang loob mong isuko ang iniwan ko sa iyo. Papa, humihingi ako ng paumanhin. Dapat alam kong may mali. Dapat mas madalas akong bumisita. May sarili kang pamilya, anak. Naiintindihan ko iyan. Ngunit ngayon kailangan ko ang tulong mo. Mula sa ibaba, naririnig ko ulit ang boses ni Jessa, nag-uusap ng urgently kay Crisanto. May plinaplano sila at mula sa tono, hindi ito maganda. Miguel, mas mabilis silang kumikilos kaysa sa inaasahan ko. Sa tingin ko, susubukan nila ang isang bagay bukas. Alam mo na, ang evaluation ni Dr. Mendoza. Sinabi ko sa telepono, ang aking boses ay matatag sa kabila ng laki ng ibubunyag ko. Miguel, ang testamento ay isang bait para mapabilis ang kanilang timeline. Kailangan mong tulungan akong itigil sila. Papa, kung talagang nagpapalsipika sila ng mga dokumento, iyon ay fraud. Alam ko, at kailangan nating gamitin iyon laban sa kanila. Kapag tumawag sa iyo si Jessa at tatawag siya, gusto kong sumali ka sa laro. Gusto kong magsinungaling ka sa kanya. Gusto kong bigyan mo siya ng sapat na lubid para isabit ang sarili niya. Gusto kong maging concerned ka sa aking mental state. Kailangan mong sabihin sa kanya na sa tingin mo, baka maganda ang ideya ng isang evaluation. Gusto niyang isipin mo na nag-aalala ka sa akin para suportahan mo ang kanilang plano. Pero Papa, ayaw kong magsinungaling sa pamilya. Anak, tumigil siya sa pagiging pamilya nang magpasya siyang nakawin ang aking kalayaan at ibenta ang aking tahanan. Umaasa siya sa iyong kagandahang asal para tulungan siyang gumawa ng fraud. Tahimik si Miguel sa loob ng isang sandali. Tama ka. Ano pa ang kailangan mong gawin ko? Patuloy kang maglaro bilang nag-aalala na kapatid hanggang sa bigyan kita ng signal. At Miguel, idokumento mo ang lahat ng sasabihin niya sa iyo. Bawat kasinungalingan, bawat manipulation. Baka kailanganin natin yan mamaya. Anong plinaplano mo, Papa? Tiningnan ko ang paligid ng aking silid tulugan. Ang jewelry box ni Lydia sa dresser. Ang larawan ng aming kasal sa nightstand. Ang buhay na binuo namin sa bahay na ito na gustong ibenta ni Jessa. Plinaplano kong paalalahanan ang iyong kapatid kung sino eksakto ang minamaliit niya. Akala niya, nakikipag-ugnayan siya sa isang naguguluhan. Walang magawa na matanda. Bukas, matutuklasan niya kung gaano siya nagkamali. Mag-ingat ka, Papa. Kung desperado siyang gumawa ng fraud, walang makapagsasabi kung ano pa ang maaari niyang gawin. Huwag kang mag-alala sa akin, anak. I survived 30 years as a construction engineer and 5 years of grief. Kaya ko ang isang sakim na anak at ang kanyang walang kwentang asawa. Pagkatapos naming ibaba ang telepono, umupo ako sa dilim ng aking silid tulugan. Nakikinig kina Jessa at Crisanto na nagpaplano ng kanilang huling pag-atake sa aking kalayaan. Wala silang ideya na ang kanilang biktima ay nakikinig sa bawat salita, nagdodokumento ng bawat kasinungalingan at naghahanda ng sarili niyang sorpresa. Sa window blinds ng kusina, pinanood ko sina Jessa at Crisanto na naglo-load ng mga shopping bags sa kanilang 2018 Ford Escape.
Si Jessa ay frantically na nagha-gesture sa isang bagay sa kanyang telepono habang tinitingnan ni Crisanto ang kanyang relo sa ikatlong pagkakataon sa loob ng 2 minuto. Babalik kami bandang 2 p.m. Narinig ko si Crisanto na tumatawag patungo sa bahay, kahit na inakala nilang hindi ko siya maririnig. Huwag mong kalimutan si Dr. Mendoza, bukas ng 10 sharp. Ang boses ni Jessa ay dumaan sa driveway sa artificially sweet na tono na perfect na niya sa nakalipas na mga araw. Papa, mamimili kami. Balik kami agad. Nanatili akong walang galaw sa likod ng blinds hanggang sa nawala ang kanilang kotse sa kanto. Pagkatapos ay pinayagan ko ang sarili kong ngumiti. 3 oras, higit pa sa sapat na oras upang ihanda ang kanilang panghuling regalo. Dahan-dahan akong naglakad sa bahay, nag-iimbentaryo. Ginawa ni Jessa ang sarili niyang komportable sa guest bedroom na inangkin niya bilang kanya. Ang kanyang mga dresser drawer ay umaapaw sa mamahaling damit, mga silk blouse, designer jeans, mga alahas na kumikinang kahit sa madilim na liwanag. Lahat ay binili, napansin ko mula sa mga receipt na nakakalat sa kanyang nightstand, gamit ang mga credit card na nagpapakita ng aking tirahan bilang lokasyon ng billing. Inangkin ni Crisanto ang guest closet para sa kanyang mga ari-arian, 3 business suit, golf clubs, isang mamahaling laptop, mga electronic gadget na hindi ko man lang makilala. Ang mga price tag sa kanyang golf bag lang ay nakapagpapakain na sa isang pamilya sa loob ng 1 buwan. Mula sa basement storage room, kinuha ko ang 2 malaking suitcase na ginamit namin ni Lydia para sa aming mga anniversary trip. Ang balat ay malambot pa rin, ang mga brass fitting ay maliwanag pa rin. Ang mga bag na ito ay nagdala ng masayang alaala noon. Ngayon, magdadala sila ng iba pa. Nagsimula ako sa mga gamit ni Jessa, tinitiklop ang bawat item ng may parehong maingat na care na ginamit ko noon para sa mga architectural blueprint. Ang kanyang damit pangkasal na preserved sa plastic mula noong kasal niya kay Crisanto. Ang mga photo album mula sa kolehiyo na pinunduhan ng aking retirement money. Ang jewelry box na ibinigay ko sa kanya para sa kanyang 16th birthday na ngayon ay puno ng mga piraso na hindi ko nakita na isinuot niya. Ang mga ari-arian ni Crisanto ay napunta sa pangalawang suitcase. Ang kanyang mamahaling electronics, ang kanyang koleksyon ng mga golf accessories, ang leather portfolio na naglalaman ng ilang business card mula sa mga trabahong hindi niya nagawang panatilihin. Lahat ng dinala nila sa aking bahay, lahat ng naipon nila habang nakatira sa ilalim ng aking bubong at nagpaplano ng aking pagbagsak. Habang nagbabalot ako, nalaman kong naalala ko ang mga salita ni Lydia mula sa huling pagbisita ni Jessa bago siya ikasal. Kinukuha ng babaeng iyan ang lahat ng ibinibigay mo sa kanya at humihingi pa. Kailan ba siya makukontento, Tomas? Kailanman, sabi ko ng malakas sa walang laman na silid. Hindi siya kailanman makukontento. Dinala ko ang parehong suitcase sa living room at inilagay ang mga ito nang prominently sa harap ng couch kung saan imposibleng hindi nila mapapansin. Ang tanawin ay kapansin-pansin. 2 piraso ng mamahaling bagahe na nakaupo na parang tahimik na mga akusasyon sa gitna ng silid. Nagbuzz ang aking telepono sa isang text mula kay Miguel. Kumusta ka, Papa? Plinaplano pa rin ba ang hapon na ito? Nag-type ako pabalik. Everything ready? Wish me luck. Mabilis dumating ang kanyang tugon. You've got this. She deserves everything that's coming to her. Umupo ako sa aking recliner kasama ang newspaper. Inilagay ang sarili ko kung saan makikita ko ng malinaw ang pinto sa harap. Ang living room ay mukhang perpekto, ang aking 2 upuan, ang china cabinet ni Lydia, ang mga larawan ng pamilya sa mantel, at ang 2 suitcase na nakaupo na parang monumento sa pagtataksil sa gitna ng lahat. Bandang 1:45 p.m., narinig ko ang pamilyar na tunog ng kanilang kotse na huminto sa driveway. Bumagsak ang mga pinto ng kotse, sinundan ng tawa ni Jessa tungkol sa isang bagay na sinabi ni Crisanto. Ang mga shopping bag ay kumaluskos sa kanilang mga kamay habang papalapit sila sa pinto sa harap. Huminga ako ng malalim at ibinaba ng bahagya ang aking newspaper. Inilagay ang sarili ko para sa performance ng isang buhay.
Ang susi ay umikot sa lock. Sa tingin ko, nakuha natin ang lahat para bukas. Ang boses ni Jessa ay naputol sa gitna ng pangungusap habang bumukas ang pinto sa harap. Ang tunog ng mga shopping bag na tumatama sa sahig ay umalingaw-ngaw sa pasilyo na parang tunog ng baril. Ang boses ni Crisanto ay matalim sa pagkalito. Jessa, mga suitcase ba natin ito? Naririnig ko ang mga yapak ni Jessa na gumagalaw ng mabilis sa sahig. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Papa, ano ito? Tawag niya. Ang kanyang boses ay umaakyat patungo sa histerya. Pinanatili kong nakataas ang aking newspaper. Sinasabik ang bawat segundo ng kanilang panik habang pinapanatili ang aking post ng isang matandang lalaki na mapayapang nagbabasa. Pagkatapos, may nangyari na hindi pangkaraniwan. Ang boses ni Jessa ay nagbago ng lubusan na puno ng tunay na excitement. Ay Diyos ko, Crisanto, nag-pack na siya. Ibig mong sabihin, aalis na talaga ang matanda. Agad na nakuha ni Crisanto, ang kanyang boses ay lumiwanag sa tuwa. Hindi ako makapaniwala. Sa wakas, halos tumatawa na si Jessa ngayon. Pupunta na siya sa Sunset Manor. Hindi na natin kailangang dumaan sa buong bagay ni Dr. Mendoza. Perpekto ito. Naglalakad na si Crisanto ngayon. Ang kanyang mga yapak ay mabilis at energetic. Maaari na nating simulan ang mga renovation sa susunod na linggo. Baka tawagan pa natin ang kontraktor sa Tagaytay. 19,000 Crisanto. Sa wakas, magiging malaya na tayo. Nagdiriwang sila. Talagang nagdiriwang sila ng inakala nilang pagsuko ko. Ang aking pagkatalo, ang aking kahandaang umalis ng tahimik sa aking sariling buhay. Ang bawat malupit na salita ay eksakto na nagpatunay kung sino talaga sila. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking newspaper at tumingin ng direkta sa kanila. Hindi, Sinta, sabi ko sa isang perpektong malinaw, perpektong kalmadong boses. Ikaw ang aalis sa aking bahay. Ang mukha ni Jessa ay namutla na parang papel. Ang excited ng ngiti ay froze sa kanyang mga labi bago gumuho sa isang ekspresyon ng purong takot. Papa, nagsalita ka ba? Narinig mo ba ako? Ang kanyang boses ay halos bulong. Umatras si Crisanto patungo sa pinto. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa dawning realization ng kung ano ang ibig sabihin ng aking malinaw na pagsasalita. Tomas, gaano katagal ka nang nakakarinig? Tumayo ako ng dahan-dahan mula sa aking upuan. Ang aking mga kasukasuan ay mas malakas ang pakiramdam kaysa sa nakalipas na mga taon. Bawat salita. Mula nang umuwi ako mula sa ospital 3 araw na ang nakalipas. Lumipad ang kamay ni Jessa sa kanyang bibig. Narinig mo ang lahat ng sinabi namin. Bawat pag-uusap tungkol sa akin na ako ay matandang pasanin. Bawat talakayan tungkol sa pagbebenta ng aking bahay. Bawat plano na ideklara akong walang kakayahan upang nakawin mo ang aking buhay. Ang mukha ni Crisanto ay naging pula mula sa pagkaputla. Tomas, naguguluhan lang kami. Hindi namin ibig mong sabihin ang bawat salita. Pinutol ko siya. Alam ko eksakto kung sino ka na ngayon, Crisanto. Kayo pareho. Napuno ng luha ang mga mata ni Jessa, ngunit nakita ko ang calculation sa likod nila. Papa, maaari naming ipaliwanag. Nag-aalala lang kami sa iyo. Akala namin, kailangan mo ng mas maraming pangangalaga kaysa sa maaari naming ibigay. Kinalkula mo ang pagkawala ng 19,000 ng aking pera, na parang iyo na. Sabi ko, ang aking boses ay matatag at malamig. Plinano mong ideklara akong mentally incompetent gamit ang palsipikadong mga medical evaluation. Ideya iyan ni Crisanto. Itinuro ni Jessa ang kanyang asawa ng desperado. Hindi ko kailanman gagawin iyan sa iyo. Tinawag mo akong pasanin, Jessa, sa sarili kong bahay habang nagpaplano na nakawin ang aking kalayaan at ibenta ang aking tahanan. Ang shock ni Crisanto ay nagbigay daan sa galit. Hindi mo lang kami pwedeng paalisin. Wala kaming mapupuntahan. Ibinigay namin ang aming apartment para alagaan ka. Lumipat ka dito dahil hindi mo kayang bayaran ang sarili mong lugar. Kalmado kong sinagot. At ngayon,
Matututunan mo kung ano ang pakiramdam na maghanap ng isa nang wala ang tulong ko. Bumagsak si Jessa sa kanyang mga tuhod sa tabi ng aking upuan, hinawakan ang aking braso gamit ang dalawang kamay. Pakiusap, Papa, anak mo ako. Nagkamali ako pero mahal kita. Tiningnan ko siya. Ang babaeng ito na kumuha ng lahat ng ibinigay ko sa kanya at gusto pa ng higit, na nagplano na sirain ang aking dignidad at kalayaan para sa pera. Kung mahal mo ako, Jessa, hindi mo ako tatawaging pasanin. Hindi mo plinano na ideklara akong baliw. Hindi mo ipinagdiwang ang inakala mong pagkatalo ko. Itinuro ko ang mga suitcase. Mayroon ka ng lahat ng dinala mo sa aking bahay. Lahat ng naipon mo habang nakatira dito ng walang renta at nagpaplano ng aking kinabukasan. Iyan ay higit pa sa nararapat sa iyo. Ganap na nawasak ang composure ni Jessa. Bumaba ang luha sa kanyang mukha habang bumagsak siya sa kanyang mga tuhod sa tabi ng aking upuan. Hinahawakan ang aking braso gamit ang dalawang kamay. Papa, sinisira mo ang puso ko. Ako ang little girl mo. Ako ang anak mo. Ang kanyang boses ay basag sa tila tunay na emosyon sa isang taong hindi nakarinig sa kanya na nagdiriwang ng aking inakala na pagsuko ilang minuto lang ang nakalipas. Pakiusap, huwag mong gawin ito sa akin. Malulungkot si Mama na makita kang tinatrato ang sarili mong anak sa ganitong paraan. Iyon ay masyadong marami. Tiningnan ko siya ng may mga mata na kasing lamig ng winter frost. Binalaan ako ng nanay mo tungkol sa iyong pagiging makasarili bago siya namatay, Jessa. Sabi niya, mag-ingat ka kay Jessa. Pumupunta lang siya kapag may kailangan siya. Ang mukha ni Jessa na binabasa ng luha ay namutla. Hindi niya kailanman sinabi iyan. Gumagawa ka lang. Sinabi niya iyon pagkatapos mong humingi ng 200,000 para bayaran ang inyong anniversary cruise habang nasa hospice care siya. Wala akong kailanman. Ang boses ni Jessa ay nauutal habang tumama sa kanya ang alaala. Lumapit si Crisanto, sinusubukan ang ibang approach. Tomas, lahat tayo ay nagkakamali dito. Pero pamilya tayo. Maaari nating ayusin ito. Kinuha ni Jessa ang kanyang mga salita. Ang kanyang luha ay patay na parang gripo. Oo, Papa. Maaari nating ayusin ito. Mas mag-aalaga ako sa iyo. Ikakansela namin ang lahat kay Dr. Mendoza. Magiging ganap kaming iba. Ipinakita mo sa akin eksakto kung sino ka talaga, sagot ko ng matatag. At naniniwala ako sa iyo. Pero nagbabago ang mga tao. Ang boses ni Jessa ay umakyat patungo sa histerya. Bigyan mo kami ng isa pang pagkakataon, pakiusap. Ang pagtatangka ni Crisanto sa pagiging makatwiran ay nabasag. Ang kanyang mukha ay namula habang tumaas ang kanyang boses. Hindi mo lang kami pwedeng itapon na parang basura. May mga legal rights kami dito. Sa totoo lang, Crisanto, wala kang zero legal rights sa aking bahay. Hindi kayo mga tenant. Hindi kayo mga miyembro ng pamilya na may anumang claim. Mga house guest kayo na naubos na ang welcome. Hahamunin namin ang testamento. Dinuro ako ni Crisanto. Patutunayan namin na mentally incompetent ka. Walang matino na tao ang magdidisinherit sa sarili niyang anak. Kalmado akong ngumiti. Sige, good luck sa iyo. May mga recording ang aking abogado ng lahat ng pag-uusap natin tungkol sa inyong mga plano. Uminit ang dugo sa mukha ni Crisanto. Anong recording? Hindi mo pwedeng i-record ang mga pribadong pag-uusap ng walang consent. Siyempre, walang recording, ngunit ang psychological effect ay agaran at devastating. Ang mga mata ni Jessa ay nanlaki sa takot. Papa, pakiusap. Naguguluhan lang kami. Hindi namin ibig sabihin ang anuman sa mga iyon. Natakot kami at nagsalita kami ng mga stupid na bagay. Ibig mong sabihin ang bawat salita. Kinalkula mo ang aking net worth hanggang sa huling piso. Plinano mo ang aking kinabukasan na parang patay na ako. Ang desperasyon ni Crisanto ay ginawa siyang aggressive. Saan kami pupunta? Wala kaming pera. Ibinigay namin ang aming apartment para alagaan ka. Lumipat ka dahil hindi mo kayang bayaran ng renta, kinorekta ko. At hindi ko na iyan problema. Sinubukan ni Jessa ang isang huling emosyonal na manipulation. Ang kanyang boses ay nagkaroon ng wheedling tone na ginamit niya noong bata siya
kapag may gusto siyang bagay. Papa, ibinigay ko ang buong buhay ko para alagaan ka. Isinakripisyo ko ang lahat. Mahal ko si Mama tulad ng pagmamahal mo. Hindi ka nakasama sa pagpaplano ng libing ng iyong ina dahil may work party si Crisanto sa ibang lugar. Sinabi mo sa akin na iyon ay isang malaking pagkakataon na gusto ni Mama na dumalo siya. Ang bibig ni Jessa ay bumukas at sumara ng walang tunog. Bumisita ka sa kanya ng 2 beses sa huling buwan niya sa hospice. 2 beses. Ako ay nandoon araw-araw. Pinapanood siyang nagtatanong kung nasaan ang kanyang anak. Hindi ko kaya siyang makita ng ganoon, bulong ni Jessa. Pero kaya mong planuhin na ilagay ako sa isang nursing home para maibenta mo ang bahay kung saan siya namatay. May tumigas sa mukha ni Jessa. Ang maskara ng mapagmahal, mapagmalasakit na anak ay tuluyang nahulog. Sige, sabi niya, tumayo at pinagpag ang kanyang mga tuhod. Aalis kami, pero pagsisisihan mo ito, Papa. Mag-isa ka, at kapag kailangan mo ng tulong, wala kami doon. Mag-isa na ako sa loob ng 3 taon, kalmado kong sinagot. Hindi na ako magkukunwari na hindi. Hinawakan ni Crisanto ang isa sa mga suitcase nang may mas maraming puwersa kaysa sa kinakailangan. Ito ay insane. Itinatapon mo ang sarili mong pamilya. Hindi, sabi ko. Pinapanood silang 2 na nagpupumilit sa kanilang mga ari-arian. Itinapon mo ang iyong pamilya nang magpasya kang wala akong iba kundi isang obstacle sa iyong mana. Kinuha ni Jessa ang pangalawang suitcase. Ang kanyang mukha ay baluktot sa resentment. Makikita mo, Papa. Makikita mo kung ano ang pakiramdam na maging talagang mag-isa. Inaasahan ko ito. Gumagalaw sila patungo sa pinto sa harap. Ang kanilang mamahaling mga ari-arian ay nagpapabigat sa kanila na parang mga anchor. Sa threshold, tumalikod si Jessa sa huling pagkakataon. Kung magbago ang isip mo, hindi, pinutol ko siya. At huwag mo akong tawagan na humihingi ng pera. Bumagsak ang pinto sa likod nila ng may finality na umalingaw-ngaw sa bahay na parang isang bell. Tumayo ako sa bintana ng living room. Pinapanood sina Jessa at Crisanto na nagpupumilit na ipasok ang kanilang mga suitcase sa kanilang Ford Escape. Kinailangan ni Crisanto na ayusin ang mga bag ng 3 beses, nagmumura sa ilalim ng kanyang hininga sa bawat oras na may isang bagay na hindi magkasya. Umupo si Jessa sa passenger seat, nakatingin ng diretsyo sa harap. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng malamig na galit. Sa wakas, bumagsak ang mga pinto ng kotse. Umandar ang makina at umalis sila sa aking driveway sa huling pagkakataon. Pinanood ko hanggang sa nawala ang kanilang mga tail lights sa kanto. Pagkatapos ay patuloy na pinanood ang walang laman na kalye sa loob ng ilang minuto pa. Ang katahimikan na sumunod ay hindi katulad ng anumang naranasan ko sa loob ng ilang taon. Hindi ang oppressive quiet ng pagkabingi. Hindi ang tensyonadong kapaligiran ng nakatagong puot, kundi tunay na kapayapaan. Tila huminga ang bahay sa paligid ko, naglalabas ng 3 taon ng naipon na stress. Dahan-dahan akong naglakad sa bawat silid, napapansin ang kawalan ng kanilang mga ari-arian. Nawala ang mamahaling moisturizer ni Jessa mula sa bathroom counter. Ang mga golf magazine ni Crisanto ay hindi na nagkakalat sa coffee table. Ang guest bedroom ay mukhang maluwag at malinis nang walang kanilang damit na nakakalat sa bawat surface. Sa kusina, natagpuan ko ang mga shopping bag na nahulog nila nang matuklasan nila ang mga suitcase. Dinala ko ang mga iyon sa garbage can nang hindi tinitingnan ang mga nilalaman. Ano man ang binili nila para sa kanilang pagdiriwang ng aking inakala na pagkatalo ay maaaring mabulok kasama ng iba pa nilang mga plano. Umupo ako sa aking recliner, ang aking recliner sa aking living room, sa aking bahay, at naranasan ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman mula noong kamatayan ni Lydia. Ganap na kasiyahan. Walang nagpaplano laban sa akin. Walang nagkakalkula ng aking halaga o nagpaplano ng aking kinabukasan. Nag-iisa ako ngunit malaya ako. Nag-buzz ang aking cellphone. Si Miguel. Papa, kumusta? Ayos ka ba? Anak, umalis na sila, tapos na. Kumusta ang pakiramdam mo? Sigurado ka bang ayos ang lahat? Seryoso kong pinag-isipan ang tanong. Kumusta ang pakiramdam ko? Relief? Tiyak.
Vindication, ngunit higit sa lahat, nakaramdam ako ng gaan, na parang nagdadala ako ng isang mabigat na pasanin sa loob ng maraming taon nang hindi ko nare-realize. Pakiramdam ko ay malaya ako sa unang pagkakataon mula noong namatay ang iyong ina. Ipinagmamalaki kita, Papa. Ang pagtayo mo para sa sarili mo ng ganoon. Ipinagmamalaki ka rin ni Mama. Dapat nakinig ako sa kanyang mga babala tungkol kay Jessa taon na ang nakalipas. Siguro, pero binigyan mo si Jessa ng bawat pagkakataon upang maging anak na nararapat sa iyo. Hindi iyan kabiguan, Papa. Iyan ay pag-ibig. Nag-usap pa kami sa loob ng 20 minuto. Nangako si Miguel na bibisita sa lalong madaling panahon. Baka dalhin ang mga bata para sa isang katapusan ng linggo. Dapat kilala nila ang kanilang lolo, sabi niya. Ang tunay. Pagkatapos naming ibaba ang telepono, nagluto ako ng sarili kong hapunan, isang simpleng pagkain ng scrambled eggs at toast. At kinain ito sa mesa ng kusina habang pinapanood ang paglubog ng araw sa bintana. Walang nagreklamo tungkol sa pagkain. Walang gumawa ng sarcastic na komento tungkol sa aking pagluluto. Walang nagkalkula kung magkano ang halaga ng aking pagkain o nag-isip kung kailan ako masyadong matanda upang magluto para sa sarili ko. Naisip ko ang boses ni Lydia kung paano niya sinabi, "You deserve better than that treatment, Thomas." Si Jessa ang pinag-uusapan niya noon pa man, kahit na masyado akong bulag para makita iyon. Pagkatapos ng hapunan, naglakad ako sa bahay ng isa pang beses. Ngayon, talagang nakikita ito. Ang mga larawan ng pamilya sa mantel ay nagsasabi ng isang kwento ngayon. Mga larawan ni Miguel at ng kanyang mga anak, ni Lydia at ako sa aming mga anniversary ng mga holiday noong bata pa si Jessa para genuinely na mahalin ang kanyang pamilya sa halip na ang kanilang pera lang. Tinanggal ko ang mga larawan na kasama si Jessa at inilagay ang mga iyon sa isang drawer, hindi dahil sa kalupitan, kundi dahil gusto kong maalala ang magagandang panahon nang walang mapait na kaalaman kung paano sila nagtapos. Ang mantle ay mukhang mas malinis, mas matapat. Sa aking study, kinuha ko ang isang legal pad at nagsimulang gumawa ng isang listahan. Tumawag sa bangko tungkol sa pag-alis kay Jessa bilang emergency contact, i-update ang aking mga medical directive, mag-schedule ng tanghalian sa mga matatandang kaibigan na napabayaan ko sa panahon ng paninirahan ni Jessa, magplano ng isang trip sa Cebu upang bisitahin si Miguel at ang mga apo. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nagpaplano ako ng isang kinabukasan sa halip na magtiis lang sa kasalukuyan. Habang naghahanda ako para matulog, naisip ko ang isang bagay na madalas sabihin sa akin ni Lydia sa aming mga unang taon. Some people see kindness as weakness, Thomas, but they're wrong. Kindness is strength. At kapag sa wakas ay tumigil ka na sa pagbibigay nito sa mga taong hindi karapat-dapat, iyan ay karunungan. Natutunan ko na sa wakas ang pagkakaiba. Sa katahimikan ng aking silid-tulugan, naririnig ko ang sarili kong paghinga, matatag at kalmado. Walang mga boses na nagpaplano sa kusina sa ibaba, walang mga yapak na naglalakad ng may bahagyang pagkaganid, tanging ang tunog ng isang lalaki na nasa kapayapaan sa sarili niyang tahanan. Iyon ang finality, ang tunog ng pagbagsak ng pinto. Wala na sila. Ang pakiramdam ko, payapa. Hindi ito tungkol sa pera. Hindi ito tungkol sa revenge. Ito ay tungkol sa kalayaan, freedom. Binitawan ko ang pasanin ng toxic love at entitlement na tinawag kong pamilya. Sabi ni Lydia, ang nanay ni Jessa, ang kabaitan ay strength, Thomas. At ang paghinto sa pagbibigay nito sa mga hindi karapat-dapat, yan ang wisdom. Sa wakas, natutunan ko ang aral. Sa bahay na ito, ako ang nagdedesisyon. Walang plotting, walang lies. Finally, I am home. Kung may karanasan ka rin sa pagbawi ng iyong dignidad, i-share mo sa akin. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at kwentuhan mo ako.